Pag-aaral sa ating mga batas, libre, walang bayad, hashtag may batas pala. Madalas natin pinag-uusapan ito Oo at nga, madalas no? itinatanong po sa mga komento dito po sa Facebook at YouTube. Kaya naman ngayon tatalakayin po natin siya sa hashtag may batas pala. Suporta sa anak at sa asawa. Kailan kaya nagiging krimen ito? Kailan kaya pwedeng magkaso sa court? Kailan naman hindi? May batas, hashtag pala, na nagsasabing Ang suporta ay hindi lang usapin ng konsensya o obligasyong pampamilya. Sa mga naunang episodes po, tinalakay natin kung sino-sino ang may karapatang tumanggap ng suporta sa ilalim ng New Civil Code of the Family Code at kung ano ang saklaw nito. Ngunit, alam nyo ba na ang hindi pagbibigay ng tamang suporta ay hindi lamang civil o natural obligation? May pagkakataon na ito ay may pananagutang kriminal at maaaring mauwi sa pagkakakulong. Kaya sa episode na ito, himayin natin kung ano talaga ang sinasabi ng batas at higit sa lahat, paano ito binibigyang kahulugan ng Korte Suprema. Yan, suporta ba ang dapat ibigay o kulungan ang kahahantungan? ano ba ang sabi ng batas sa Republic Act 9262? Yes po, o mas kilala bilang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, ang batas na nagpaparusa sa hindi pagbibigay ng nararapat na suporta sa babae at sa kanyang mga anak. Sa ilalim ng batas na ito, ang hindi pagbibigay ng suporta ay maaaring ituring na isang uri ng economic abuse at may parusang At pagkakakulong. tandaan nyo hindi pagbibigay. Ng Hindi. sapat. Meron nagbibigay na ng 20,000, 15,000 monthly. Ang gusto niya, 240,000. Ano masasabi nyo dun? Kaya, Masyado eh, over Sa isang naman buwan, yan. isang bata, 240,000. Grabe Exorbitant. Sobra-sobra. Ano yun? Extortion ang tawag doon. Extortion nga, kaya nga plano natin, pinag-aaral namin, paano mag-file ng case sa isang babae na naanakan ng may asawa, na may isang anak sa kanya, tapos may mga anak din yung lalaki. Ang hingin niya ay 6-digit na suporta. Grabe talaga. Oh, ano yan? Di ba robbery extortion yan, ginagamit ang korte? Oh. Kaya nga, dapat may batas din eh. Yan yung panghingi ng sobrang suporta. Kasi na-abuse yung Republic Act 9262 eh. Magpapakulong. Biyernes ng gabi. Pahuhuli. Okay? Para hindi makapag-bail. Piyansa. Abi, may asawa at may mga anak yan. Alam mo naman, lahat ng tao may kahinaan, natukso. Lalo kung lasing o kaya may pinagdadaanan. Sabi nga isa, nagising siya, wala na siyang saplot sa katawan. Ganun lang yun. Ewan ko kung ano talaga totoo. Nang ibigin Nakalimot. Sabi ng professor ko sa succession, walang nakalilimot. Gising na gising sila noon. O yun, parental guidance is required. Ayan, ano yan? Ulitin mo yung sinasabi sa batas. Pag-withdraw o Pag-withdraw. pagtigil ng pinansyal na suporta o pagpigil sa biktima na makapagtrabaho, makapagnegosyo o makilahok sa anumang lehitimong propesyon o hanap buhay, maliban kung may balido, seryoso at makatarungang dahilan alinsunod sa Article 73 ng Family Code. Yes. Ano pa ang economic abuse, pagkait o pagbabanta ng pagkait sa mga pinansyal na yaman at sa karapatang gamitin at tamasahin ang mga ari-ariang konjugal, community o yaong pag-aari ng mag-asawang o magkapareha. O ito pa, paninira ng mga gamit at ari-arian sa tahanan. At pagkontrol sa sariling pera o ari-arian ng biktima o ang ganap na pagkontrol sa pera at ari-ariang konjugal. Okay. Ito, stressed at hindi makatulog dahil sa kawalan ng suporta. Sa isang kaso, nilinaw po ng Korte Suprema na ang hindi pagbibigay ng suporta ay hindi lamang economic abuse. hindi pagbibigay. Yes. Opo. Kundi, Pero kung nagbibigay, nagbibigay na ng 15,000. Yes, sapat. 20,000 naman. Gusto 240,000. Malinaw yan. Aba. Hindi pagbibigay. Ano nga yun? Hold up yun di ba? Nagbibigay na nga, papakulong mo pa. Kawawa naman yung lalaki. Tapos may 4 na anak. Pamilyado. At hindi naman masasabing pangkaraniwang pamilya yung angkan. Talagang yan, dapat meron talagang may batas dyan na magbibigay ng safeguard naman sa mga lalaking nagsusuporta na ng kaya nila.
Diba? Capacity. Kaya. Capacity yan eh. Kaya Oo. ikaw, JC, huwag ka basta mag-hit and run. Baka mamaya, hindi pakulong ka. Chief, O kaya, sige, sa isang kaso, Okay. nilinaw ng Supreme Court Na ang ng hindi, Republika ng Pilipinas na ang hindi pagbibigay ng suporta ayan. ay hindi lamang economic abuse, kundi maaari ring maging panibagong asunto. hindi nagbibigay, ha? Take note, ha? Yes, very Hindi clear. sinabing yung ang binigay lang 18,000, ha? Oo. Okay. Ayon sa Korte Suprema, Sa kasong Acharon versus People of the Philippines with GR number 224946, November 9, 2021, sapat na ang pagkait ng pinansyal na suporta sa anak o asawa upang mapanagot ang isang tao ng economic abuse. Ngunit kapag ang kawalan ng suporta ay nagdulot ng matinding stress, pagkabalisa, Yan. o hirap sa pag-iisip at emosyon ng babae o ng anak, tulad ng hindi makatulog, labis na pag-aalala, o emotional suffering, maaari na itong pumasok sa psychological violence na pinaparusahan din ng batas. samantala, Sa madaling salita, ang kawalan po ng suporta Oh. ay krimen na sa sarili nito at mas lalong mabigat ang pananagutan kapag napatunayang nagdulot ito ng mental o emotional tamang word, anguish. kawalan. sa Wala biktima. talagang binigay na suporta. Yes po, as in Pinabayaan. zero. Nagugutom yung anak. Okay? May pagkakataon ba na absuelto ang tatay o asawa sa ilalim ng batas? Ito po, bago natin sagutin ang tanong na yan, Chief, mahalagang ipaalala sa lahat ng mga ama o asawa na ang pagbibigay ng suporta ay hindi opsyon, kundi isang obligasyon sa ilalim ng batas. Gayunman, may mga pagkakataon na ang hindi pagbibigay ng suporta ay hindi nagre-resulta sa pananagutang kriminal. Yan. Sa kasong AAA versus People of the Philippines with GR number 25587, March 29, 2023. Pinawalang sala. Inaakwit ng Korte Suprema ang isang seaman Ayan. o na asawa na hindi nakapagbigay ng suporta sa kanya yan hindi nakapagbigay, ha? Sa loob ng 3 taon. 13 Ayon sa 13 Korte years. Suprema, Opo, hindi sapat ang simpleng kabiguang magbigay ng pinansyal na suporta upang magkaroon ng hatol na kriminal. Kailangang patunayan na ang akusado ay willful Ayan. at deliberate na itinanggi ang suportang legal na nararapat at ginawa ito upang saktan ang kaisipan o damdamin ng babae. Kaya Kung kung wala ang ganitong patunay, ang pananagutan ng ama o asawa ay hindi kriminal, kundi sibil lamang. Ibig sabihin, ang tamang remedyo ng taong pinagkaitan ng suporta ay ang paghahain ng kasong sibil para sa suporta alinsunod sa mga probisyon ng New Civil Code at Family Code.